Nag-aaway-away na raw ang mga Maute batay sa impormasyon ng militar. May mga miyembro rin daw ang grupo na gusto nang sumuko pero pinapatay ng kanilang mga kasamahan. Samantala, maaaring buhay pa raw ang paring binihag ng Maute Group pati na ang mahigit 100 iba pang bihag. Live mula sa Iligan City, may report si Chino Gaston. Chino? Pia, muling naglunsad ng airstrikes ang militar at muli na naman nating narinig itong halos walang tigil na putukan sa pagitan ng mga Maute soldiers o yung mga Maute fighters at ating mga kasundaluhan at syempre yung pagbagsak ng malalakas na uri ng bomba sa Marawi City. Malayong-malayong sitwasyon kung ikukumpara kahapon kung saan hapon na natin narinig itong palitan ng putok sa pagitan ng Maute at ng mga sundalo. Matapos ang 8 oras na tigil putukan kahapon dito sa Marawi dahil sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr, sunod-sunod ang airstrike ng militar ngayong araw sa 4 na barangay dito na mahigit 1 buwan ng hawak ng Maute Group. Sa impormasyon ng AFP, ramdam na raw ng Maute Group na pahina na ang hanay nila. Nag-aaway-away na raw dahil sa pera, logistical support at kung sino ang may control sa grupo, kung maranawan ba o isang tausug. Maranaw ang mga Maute pero nakapasok na raw sa grupo ang mga Abu Sayyaf na tausug naman. What is more compelling or telling right now was that the report that civilians who were held hostage or under the control of the Maute ISIS group are now being used as combatants. They were being tasked to man battle positions. They were being tasked to take up arms and shoot our soldiers. Sa impormasyon din ng militar, patay na raw ang tumatayong financier ng Maute na si Dr. Mahmoud. Sugatan naman daw ang leader nilang si Isnilon Habilon at wala na raw ito sa Marawi City. Marami na rin daw na Maute ang sumuko at gustong umalis. We have reports that they have executed their own fighters. Okay? So yun yung mga... And that is a manifestation of a crumbling, divisive leadership. Pag sila-sila na ay nagpapatayan. May nakuha rin daw na impormasyon ng militar na buhay pa ang bihag na si Father Chito Suganog at ang mahigit 100 bihag ng Maute na ginagamit na human shields ng Maute Group. 6 na sibilyan ang na-rescue kahapon ng gobyerno at MILF sa barangay Bangolo. May ilang pang pinaniniwala ang nasa loob pero hirap sa rescue operations dahil dire-diretso ang bakbakan. Sa loob ng mahigit na 4 na linggong bakbakan, nananatiling hawak ng Maute ang sentro ng Marawi City. Kabilang ang 4 na barangay na hanggang ngayon hindi mapasok ng mga sundalo. 70 sundalo at pulis at halos 30 sibilyan na ang nasawi sa bakbakan. Tinatayang 290 na ang teroristang napatay kabilang ang ilang dayuhan. At ayon sa AFP, may mahigit 100 pa silang kalaban sa lugar. Pia, napag-alaman din natin na yung nahuling residente ng Marantao ay hindi lamang isa pala itong tinaguriang courier na nahuli at nasa kamay na ng militar. No? So sa kabuuan, ang nasagap nating impormasyon ay 4 na itong mga courier ng Maute na nagdadala ng ammunition at supply papunta sa mga Maute fighters dyan sa Marawi City. No? Kung kaya't marahil ito na siguro ang kasagutan sa maraming tanong kung bakit sa higit 1 buwan ay halos hindi pa mawalan ng lakas ng loob at ng bala itong mga Maute fighters sa Marawi City. Pia. Pero Chino, yung mga lugar na, yung halimbawa yung mga binobomba ng militar, paano nila natitiyak na walang mga residenteng nananatili pa roon? Lalo't gaya ng sinabi nga nila kanina, yung ilang mga sibilyan ay nagagamit na to take arms against the military. Well, Pia, yung estimate lang nila dahil wala naman sila talagang hawak na listahan kung sino-sino yung mga nakatira doon sa mga lugar kung saan nangyayari yung bakbakan o yung tinaguriang ground zero. Pero sa pagtataya ng militar, merong mga 100 pa, no? 100 hostages na hawak itong Maute Group. At hindi rin malinaw sa ngayon kung ilan pa yung mga natatrap na sibilyan kung meron man dyan sa loob ng 4 na barangay, no, na kung saan nangyayari ngayon yung bakbakan. No? Pero napansin natin itong mga nagdaang araw, may mga mangilan-ngilang lumalabas na mga residente na nagpapakilalang na-trap daw sila sa loob. Pero ang nangyayari dito, una, ipinoprocess ito ng PNP, no? Sasailalim sa tactical interrogation, i-hold mo na tatanungin talaga, no, kung bakit yun na nga, no, mahigit 1 buwan na ngayon lang kayo naglabasan, ngayong marami namang opportunities para lumabas itong kung
meron pang mga trapped na civilians. Although hindi nila dinidiscount, no, when I say they, yung militar na maaring ngang may mga natatrap pang civilian dyan sa lugar kung saan nangyayari ang bakbakan. Pia. Pero gaano kalaki, Chino, yung 4 na barangay na pinagkukutaan pa rin ngayon ng Maute? Alam mo, malalaking barangay ito, no? Pero ang pagpapaliwanag sa atin ng militar at ng ating mga otoridad dito ay ilang kabahayan na lang itong ginagalawan at pinaikot-ikutan nitong mga Maute fighters. Napansin natin kanina, no, habang nangyayari yung military offensive, ay yung mga putok ay nagmumula na lamang sa ilang mga buildings kung saan pinaniniwalaang nagkukuta yung mga nalalabing Maute fighters, no, na sa ngayon sa pagtataya ng militar ay 100 hanggang 120 na lamang ang natitira dyan sa loob ng 4 na barangay na yan. So, Chino, paano ginagawa ngayon ng militar? Kung meron pa nga sinasabi sila, no, na may mga nakikita sila na ginagamit na sibilyan, tapos posible na may mga bihag na nabubuhay pa na hawak ng mga Maute, paano nito naapektuhan yung kanilang strategiya o yung kanilang pag-atake dun sa mga pinagkukutaan? Well, malaki yung epekto nito, Pia, no? Dahil hindi nga makapaglunsad ng all-out offensive itong puwersa ng gobyerno dahil pinag-iingatan din ang buhay ng mga sibilyan na bihag ng Maute Group, no? Nabanggit na nga nung ibang mga na-rescue o nakatakas ay sinasabi nilang marami-rami itong mga sibilyan na ginagamit nga ng Maute fighters bilang human shield. So, ang epekto nito ay dahan-dahan ang pagpasok ng militar dito sa mga kuta ng Maute fighters, no, dahil yun na nga, no, gusto nilang mapag-ingatan as much as possible itong buhay ng mga civilians na hawak ng Maute. Kaya kahit napakarami ng mga tangkay, mga sundalo, nagsidatingan at parang tila napapalibutan na itong 4 na barangay, ay hindi pwedeng biglain, no, kung for lack of a better word, no, yung offensive laban dito sa mga Maute fighters dahil yun na nga yung consideration, yung buhay ng mga human shields o yung mga hostages. Maraming salamat, Chino Gaston.